Ito po ang 5 proof na ang Panginoong Hesus ay nabuhay at nag-exist sa mundong ito. Kasi marami po ang hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Ngayon, pinatunayan ng archaeology ang 5 bagay po na ito. Number 1, the Galilee boat. 1986, nagkaroon ng severe drought sa isang region at merong na-discover na matandang boat. Ang boat na ito ay nakabaon sa putik. Ang bangka ay sumailalim sa pagsusuri at napatunayang galing ito sa unang siglo na ginamit ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang bangkang nadiskubre ay isa sa mga bangkang ginamit ng Panginoon nung siya ay pumalaot sa Galilea. At ginamit rin niya sa pagpipreach nung siya ay nangangaral sa mga tao. Dahil maraming bangka ang ginamit ng Panginoon, including sa kanyang teaching, nung siya ay nagpakalma ng bagyo at siya ay lumakad sa ibabaw ng dagat, may mga bangka po doon. Ang tawag sa bangka na yon ay Galilee boat. Nadiskubre ng mga archaeology na ito ay totoo dahil ginamit mismo ito ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 8 verse 18, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa kanyang paligid, inutusan niya ang mga tagasunod niya na tumawid sa kabila ng lawa. Mark chapter 4 verse 37, habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin, hinampas ng malaking alon ng bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Gaya ng sinabi ko po, ginamit rin niyang pulpito ang bangka na ito. Kaya patunay po na ang Panginoong Hesus ay nag-exist. Nakaka-amaze na bagay po na itong bangka na ito ay isa sa mga ginamit ng Panginoon nung siya ay nagministeryo dito. Pangalawa po, ang mga sinagoga. Ang mga ginamit ng Panginoon na mga place sa pangangaral niya at paghihimala ay ang mga synagogue. Hindi naniniwala ang mga antikristo sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, hindi rin pinaniniwalaan ng mga sinagoga kasi wala daw sinagoga sa panahon na yan. Kahit nakalagay ito sa Bible, hindi pa rin pinaniniwalaan. Pero nung nadiskubre ito ng mga archaeology, laking gulat, gumulantan sa buong mundo na ang mga sinagogang ito ay mula sa unang siglo at ginamit ng Panginoon sa paghihimala at pangangaral sa kaharian ng Panginoon. 10 sinagoga ang natagpuan na same structure na ginamit ng Panginoon nakasaad sa Biblia. Matthew chapter 4 verse 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Can you imagine kung nabubuhay ka sa panahon ng unang siglo? Ito ang itsura at dito nakatayo ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil dinescribe ng Bible na ang pagsasalita ng Panginoon ay napakaganda. Hindi makikitaan ng kahit anong kasamaan, pawang katotohanan at pawang kagandahang loob. Pangatlo po, the pool of Siloam, na kung saan pinagaling ng Panginoon ang isang bulag. Sobrang tindi po ng pangyayari na ito na nakalagay sa Bible. Pero hindi po pinaniniwalaan ng mga antikristo. Now, laking gulat nila nung ito ay natagpuan at discover ng archaeology. Pinatutunayan po na ang pool of Siloam ay merong exact place dito sa mundo. John chapter 9 verse 5 hanggang 7, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Pagkasabi niya nito, dumara siya sa lupa, gumawa ng putik mula sa dura at ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos ka roon. Ibig sabihin ng Siloam ay sinugo. Pumunta nga roon ang bulag at naghilamos, nang bumalik siya ay nakakita na siya. Mapapansin nyo dito sobrang detailed ng bersikulo. Bago gumaling yung bulag, may ginawa ang Panginoong Hesukristo. At ang huling step na inutos niya ay pumunta sa paliguan ng Siloam na kung saan doon po nagkaroon ng paningin yung bulag. Konting background lang po, kaya sinasabi ng Bible ang mga detailed po na yan kasi nga historical siya. May mga basehan ng bawat nakalagay sa Bible at pinatutunayan ng mga eksperto po yan. Taong 2004, ito na ang nadiskubre. Ito ang actual na picture ng pool of Siloam. Amazing, simula pa noong unang siglo at sa panahon natin ngayon, nakikita pa rin ang pool of Siloam na nagpapatunay na ito ay ginamit ng Panginoon sa paghihimala niya sa mga tao. Number 4, the Jacob's Well.
Marami po ang di naniniwala na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at 100% human body ang gamit niya. Pero nakalagay sa Bible na siya ay nauhaw at ang Jacob's Well ang ginawa niyang pahingahan. Meron pa nga po siyang na-encounter dito na babae na kung saan merong divine appointment ang Panginoon. Kaya ito ginamit ng Panginoon upang patunayan na siya po ay nagkatawang tao at ang gamit niya ay 100% human body. Pangalawa, yung divine appointment niya dito sa babae. Isang testimony na hanggang sa oras po na ito ay pinapatunayan na gumawa ang Panginoon ng isang bagay na hindi ka panipaniwala dahil alam niya kung ano yung buong pagkatao ng babae kahit hindi pa niya kilala ito. Sabi ng John chapter 4 verse 6, may balon doon na ginawa ni Jacob dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalagpay. Umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Hindi pa paniniwalaan ng mga antikristo yan. Ayon sa Biblia, mula sa norte ng Jerusalem, isa't kalahating oras ang layo hanggang Samaria, makikita po ang Jacob's Well. At ito ang napatunayan ng mga eksperto. Nakita ang actual na itsura ng Jacob's Well at ito yung itsura ng balon sa main street of the town of Nablus. The 4th century Greek Orthodox Church, Saint Fatini, na nasa loob ng simbahan at nasa ilalim yung well na kung saan nag-meet ang Panginoong Hesus at ang babaeng Samaritana. Panglima, yung telang pinambalot sa Panginoong Kristo after crucifixion at siya ay nasa libingan. Napaka-specific ng pagkakadescribe ng Bible kung ano yung nakita nang nag-resurrect ang Panginoong Hesus after 3 days. Meron pong nakitang nakatupi na tela doon sa higaan na kung saan inilagay ang bangkay ng ating Panginoong Kristo. At kagulat-gulat, after 3 days na ipinangako ng Panginoong Hesus na siya ay muling mabubuhay, ito ang nakita, ang telang nakatupi. John 20 verse 7, maging ang pinambalot sa ulo ni Jesus, nakatiklop ito sa mismong lugar nito at nakahiwalay sa iba pang mga tela. Kailangan mong malaman ito, kapatid, kasi hindi lang nagkataon ng lahat ng bagay. Ang Panginoong Kristo ay may ministeryo pa sa pagkakataong yan dahil nagpakita siya sa napakaraming pagkakataon sa mga apostol, pero ginawa pa rin niya yung dapat niyang gawin. Sinadya niyang tupiin yung tela at merong significant po yan. Kung ikaw ay nagmamadali at marami ka pang gagawin, tutupiin mo ba yung mga bagay nasa paligid mo? I'm sure hindi. Pero ang Panginoong Hesus, ito ang ginawa. Tinupi niya, pagpapatunay na siya ay muling nabuhay. Pangalawa, siya ay muling babalik. Dahil sa kultura ng mga Hudyo, pag tinupi mo ang tela sa hapag ng kainan, ibig sabihin, babalik ka pa. Kaya, symbolical nito, babalik ang Panginoong Kristo. Handa ka na ba? Amazing, right? Ngayon mo na ba napakinggan ang pagpapahayag na ito? Lahat na pakinggan mo ay totoo. Lahat nakalagay sa Bible ay merong kahulugan at merong pinapabatid ang Panginoon na mensahe sa iyo. Malapit na siyang dumating. Isa yan sa pagpapatunay at merong basihan na nakita ng mga archaeology. Muli siyang babalik para wakasan ang kapangyarihan ng kasalanan at ang may akda nito. Ngayon, pinaniniwalaan mo ba at pinananampalatayaan mo ba ang Panginoong Kristo dahil sa mga nakita ng mga proof and evidence ng mga archaeology? Sabi ng Panginoong Kristo, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito ang pananampalataya. Naniniwala tayo sa mga bagay kahit hindi pa natin nakikita. Ito ang gustong parating ng Panginoon sa atin. Manampalataya tayo sa Kanya. Makikita natin kung ano yung ginawa niya noon, gagawin pa rin niya ngayon. Hinihintay lang niya na tayo po ay magtiwalang lubos sa Kanya. Kaya ako kinreate ang video pong ito para mag-dive tayo sa bagay po na ito. Not just to inform you na totoo ang Bible at totoong nag-exist ang ating Panginoong Kristo. Dahil ang pinakamahalagang malaman mo, mahal ka ng Panginoon at nais niya na mabago ka. Mag-lead sa iyo yung grace ng Panginoon para makapag-repent. Salamat, kapatid, kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. I pray sa iyo na lalo kang lumalim sa pananampalataya at magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon.
Kung may tanong ka, let me know in the comment section. Kung nakatulong sa yung video po na ito, you can follow, subscribe, saan nyo man po napapanood na platform ito. God bless kapatid, hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.